Magandang araw mga kabayan. Ito bang dahilan kung bakit lumabas ang Iglesia ni Cristo? Yung patuloy na pagbaba ng suporta ng mga Pilipino kay Bongbong Marcos. At hindi lang po itong Iglesia ni Cristo ang lalabas sa darating na 16, 17, and 18. 3 days po ito. Ika nga sabi nila, umulan, bumagyo, walang uwian. Mga kababayan po natin, patuloy na pagbagsak ang tiwala ng mga Pilipino dito kay Bongbong Marcos. At sa katotohanan, base sa panibagong survey, abay 3% na lang sa Mindanao ang nagbibigay ng kanilang tiwala na kaya pang baguhin or kaya pa ni Bongbong Marcos na iangat yung ating bansa. At dahil dyan, mga kababayan po natin, sa mga sunod-sunod na responde ng gobyerno ni Marcos Jr. sa mga kalamidad na wala nga palpak, wala rin pong preparation, tinawag po siya na bobo ng isang kilalang abogada na si Atty. Rowena Guanzon. Ngayon, ang sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, ano ba yan? Yung lumabas sa Imbornal ay nakakuha ng 80,000. Samantala, yung mga sinalanta ng bagyo, yung partially damaged at totally damaged ay nakakuha lang or binigyan lamang ng 5,000 at tagsa 10,000. So sabi ni Atty. Guanzon, nasaan yung konsensya nito? Nasaan yung puso nito? Di ba? Tapos ang dagdag niya pa na pakiusap, bakit hindi nyo rin gamitin itong mga medical financial assistant na hindi naman nagagamit, particularly po sa Cebu, at ibigay na lang sa mga biktima ng mga matitinding tinamaan ng baha. Sa palagay ko mga kababayan po natin, kung ganito po ang patuloy na nangyayari at ganito na lang po ang tiwala ng taong bayan kay Bongbong Marcos, dapat mag-isip-isip na po siya. Ika nga, sabi ng mga retiradong sundalo, si Bongbong Marcos po wala nang ginawang maayos sa ating bansa. Wala po nangyayari sa korupsyon. 100 days na po ang nakalipas, wala pa rin nakukulong na mga magnanakaw. Puro pangako lang. At ang sinasabi ng kanyang tagapagsalita, abay wala daw pong sasantuhin itong si BBM. Kung wala po siyang sasantuhin, bakit wala pa rin nakukulong na magnanakaw? Nasaan yung tinuturong mga mastermind? Martin Romualdez, Saldico, yung mga kilalang kontraktor, yung mga kilalang mga taga-DPWH. Bakit napakabagal ang galaw ng hustisya sa ating bansa? Kaya ang sigaw ng mga taga Cebu, justice sa lahat na binaha, justice sa lahat po na namatayan ng kanilang pamilya. Dahil kung hindi po sa kapabayaan ng gobyerno ni Marcos Jr., kung sila po ay ginawa lang po nilang kanilang mandato, particularly po dito sa mga flood control, kung saan sana kung maayos ito na nagawa, sana napigilan po yung pagragasa ng napakalakas na tubig, napigilan sana na may mga masisirang kagamitan, bahay. At hindi lang po yan. Wala sanang nawalan ng buhay. Kaya ito po yung sinasabi ng mga retiradong sundalo na sila po ay hindi titigil hanggat hindi po nagkakaroon ng pananagutan, makukulong. Kaya sila po ay makikiisa sa rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan natin. Is that correct? No, yeah. The correct thing there is, when did you meet with General Bronner? we met with General Bronner and his battle staff September 20, the day before September 21 rally. Okay. Yeah. Okay, go ahead. Essentially, kasi maraming ang mga fake news, mga disinformation about our group. In fact, you were, if I'm not mistaken, the AFP called whatever the talks about withdrawal support as a soft coup dynamics. Parang ganun. Walang ganon, walang usapan sa coup, walang usapan whatsoever. So you are not against, it's not true that you were advocating a withdrawal support. No, because no. ang kwento, and I'll tell you frankly, Okay. the buzz there outside was there were two, you were advocating a withdrawal support, and the AFP were against it because primarily, and this is the discussion, there are two kinds, a withdrawal support and a revolutionary government. No, walang ganon. Okay, on the part of, and it was very widely discussed among the political class that you advocated for withdrawal support. No. So that when following a withdrawal support, like what we did kay GMA. KGMA, yes. That the vice president assumes the office. And the generals or the people that you spoke to allegedly refused because she was pro-China and the orientation of the AFP was fundamentally Western, and the interoperability and all the training are fundamentally Western and primarily American. Okay. General Paul, can you give us what actually transpired actually, during the discussion? pumunta kami doon. We actually seek the meeting with him. Sino hong mga kasama niya yan? Mga retired generals with the United People's Initiative. Can you name some of them? Of course, kasama dyan si General Kita and General some Kita, others. General Pokis, Admiral Suarez. okay. Some others, okay. Now, gusto namin makamit siya dahil maraming mga fake news, mga disinformation na itong grupo daw namin ay nanggugulo. Okay.
Not nanggugulo, because that would be inciting to sedition, but Kaya- discussing people about the withdrawal that's why, support. that's why. Yeah. Yun ang gusto namin parating sa kanya, no, na we are ang aming grupo, we are a non-partisan, non-political, law-abiding group, movement, actually. Okay? The concern on you, General Poke, is because you are identified with the former President Duterte. That's Okay. why So, the slant towards when Yan po ha, mga kababayan po natin. Nilinaw po ng mga retiradong sundalo na hindi po sila naghihikayat sa mga sundalo na mag-destabilize or isolong ang isang destabilisasyon sa gobyerno ni Marcos Jr. Kundi sila po ay magpahayag din ng kanilang pagkadismaya, no? Sa pamamagitan ng mapayapang paraan kung paano nila gawin, nasa kanila na po yan. Parang yan ang punto po na sinasabi ni General Poques. Ngayon mga kababayan po natin, dahil nakasit na po ito, 16, 17, and 18, nakikita natin ngayon na grabe na po yung mga paninira dito po sa mga taong magsasalita, lalabas po para gumawa ng malawakang kilos protesta. Iglesia sinisiraan na, no? So itong mga retiradong sundalo, may kung ano-ano pong pagbabanta sa kanila, kung ano-ano pong mga pananakot, tanggalan po sila ng kanilang pensyon, kakasuhan po sila na inciting to sedition dahil daw po sa kanilang pinagagawa, sa kanilang pakikipag-usap kay Browner. So, ibig sabihin si Browner mismo alam niya kung ano po yung gustong mangyari nito mga retiradong sundalo at hindi po para mag-destabilize, kundi magpahayag ng suporta kung anong paraan, bahala po sila. And nakita natin kasi ngayon, no, na talagang gustong suhulan sa pamamagitan ng mga bonuses ng gobyerno natin, itong mga pulis at kasundaluhan po natin. Early release ng bonus, ano-ano additional allowance, pero yung ikumpara po natin sa ginawa ng nakarang administration, wala pa rin yun. And ano pa yung ginawa ni Marcos Jr. ngayon sa kanyang administration? Nakita naman po natin, napakalaki ang budget, pero halos wala pong napupuntahan. So kawawa po yung mga mahihirap, ika nga mga kabayan po natin, and then nakikita natin ngayon na patuloy na nagdadrop ang tiwala ng taong bayan sa kanya. So ano pa yung gagawin niya? So ano pa yung aantayin niya mga kabayan natin? Kung ganito na lang, no? Sa ibang bansa actually, lalo na lagi tayo nakasubaybay diyan sa Japan, sa Korea, no? Sila po ay voluntaryo na nag-i-exit sa kanilang pwesto. Voluntaryo po sila nagre-resign. Pero sa ating bansa, talagang nagmamatigas pa at sinasabi pa nila na talagang si BBM pa daw po yung nag-expose ng corruption. Paano ka nga nag-expose ng corruption? Sabi ni Karen Davila, ikaw nga yung nagperma ng pinakamaanomalyang budget. So, paano ka nag-expose? Kaya ngayon, kahit mga artista, no, nagsasalita na, pati yung pagbabayad ng buwis, ang bigat-bigat na po sa kalooban ngayon nating mga Pilipino, pati yung magbabayad ka ng buwis. Dahil alam mo, pag nagbayad ka, no, kukurakotin na naman nila. Imagine mo, yung budget para sa flood control, binawasan nila, pero nilagay nila sa ayuda. So pareho lang po yun. Parang walang pinagkaiba. Dahil kung dinanakaw po sa mga flood control, ganon din ang nangyayari po sa mga ayuda. So legal yung nangyayaring pagnanakaw, mga kababayan po natin. Kaya yung panawagan po na Iglesia ni Cristo, panawagan ng mga retiradong sundalo na makikiisa at iba't ibang grupo at organisasyon, walang kulay politika. Kahit anuman ang pananampalataya mo, kung ikaw ay galit sa korupsyon, makiisa ka na. Iyang tanong nga, bakit hindi ka pagalit sa korupsyon? Kung ikaw ay tunay na Pilipino. Dahil lahat tayo ay nagkukonsume, lahat tayo ng mga produkto na nakikita natin na tumataas dahil po sa talamak ng korupsyon. And ang hirap ng buhay ngayon dahil nga walang investors na pumapasok. At marami pa yung nagwi-withdraw. So yan lang po muna yung ating maikling update sa inyo mga kababayan po natin. At kung gusto nyo po at lagi kayong updated sa ating mga diskusyon, sa ating mga live stream, huwag kalimutan mag-subscribe po dito sa ating munting channel. Maraming salamat po at God bless po. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan.